nahiling na sa tuyang mga previous na mga discussions ining estado kan mga kakian sa bilog na kinabanasin man digdi sa Pilipinas. Ngunyan kung susublion niya to ang pinagtutugdukan sa tuyang simbahan, igwani nagkakapira na mga pagirumdom ang pinaglalatag sa tuya. Ang enot with regards to the dignity of the human person. Ang lambang aki, it bears the image of God. Kaya kung ano man na sistema, whether economic, political, or cultural, na minadanyar sa mga kaakian is actually a sin against that dignity. Sa giraray, uliton niya to. Ang lambang aki, ginibo sa imahen kan mahal na Diyos. Kaya kung anuman na sistema na minadanyar o minaharm sa mga kaakian, sarong kasalan laban sa dignidad na iyan. Pangadwa mga tugang, ang preferential option for the poor. Permite ning pinagubalikan pag nag-discuss kita kay ining Catholic social teachings. Pinapagirumdum kita kay ni mga katiwala na ang mga kaakian, they are not future citizens. They are persons at the present. Kaya ang Catholic social teachings minademand na ang mga priorities or ang mga policies mag-prioritize kan mga kaakian. Lalong-lalo na itong mga dukha, asin man very vulnerable. Pangatulo, na pagirumdom with regards to the common good. A society cannot claim progress while its children go hungry, while its children go uneducated, while its children go unsafe or unheard. Masabi niya to na sa sarong sosyedad progresibo, kung we take into consideration, we prioritize ining sa tuyang mga kaakian. Manunungod man mga katiwala sa solidarity. An pagtios kan sarong aki, maski sa iyan, dapat maging concern niya to gabos. An sa tuyang pagtubod sa giraray baga, sinasabi niya to, bako sa na manunungod sa pagsimba, bako sa na manunungod sa pagpangadji, kundi dapat naghihiro iyan. Lalong-lalo na pati sa mga vulnerable. So, ining sa tuyang selebrasyon kang Santo Niño, bako sa na ini sarong passive na pagselebrar. Siguro sa Domingo, na pag nag-celebrate kita sa simbahan, asinadawog niya to, ining programa na ini maglaog sa mga na-discuss niya to. So it is not passive, kundi saro ining kafiestahan na nagaapod sa tuya ning pagbabago. Personally, socially, structurally. So inaagyat kita na magbago. So para sa mga magurang, protehiran nindoan sa idong mga aki, not only from physical harm, but from neglect, from hunger, from hopelessness. Kamo ang nakakamidbid sa mga aki po nindo. Kamo ang enot na mga defense kayan. Para man sa mga leaders, asin man mga policy makers nyato, ang mga budget mga katiwala, they are moral documents. Bako sa mga numero. Kung piraan sa tuyang pinagagastos para sa mga kaakian, nagre-reveal kung ano talaga ang sa tuyang pinagva-value. So baka pwedeng hilingon, ano mga programa ang nagpapasiring sa mga kaakian? Ano mga programa ang nagbe-benefit or anong mga programa ang magbe-benefit ang mga kaakian? Sa mga business establishments man, as in sponsors,
pinagpapagirumdum kita na ang profit should never come at the expense of human dignity. Katakod po ini duman sa sarong editorial nga ni sa Cebu na kung saan raise concern na may mga gambling platforms na nag-sponsor kay ning Santo Niño festivals. Para man sa simbahan, ang tunay na devosyon kinakaipuhan magpasiring sa advocacy. Kinakaipuhan magpasiring sa serbi. Asin man sa prophetic courage. So, posible pa man palan ang paglaom. Despite everything, there is hope. Ang satuyang kasaysayan nagpapahiling na kung kita nag-invest sa satuyang mga kaakian, sa saindang nutrisyon, sa saindang edukasyon, sa saindang healthcare, sa saindang protection, ang bilog na nasyon matalubo. Ang bilog na nasyon maangat. And the feast of Santo Niño reminds us that small beginnings can really change the world. Kaya sa tuya na pagkurahaw kan Pit Senyor, ginumdumo niya ito mang katiwala na padaguson ang Santo Niño, anbut sabihon kayan, pagpapadagos man kan mga kaakian. Itong mga aki na gutom, itong mga aki na takot, itong mga aki na displaced, itong mga aki na struggling, o kaya mga napabayaan. So lukod ining isa-celebrar niya to na kafestahan, maghiro sa tuya, hali sa pagdebosyon, pasiring sa konkretong aksyon. Hali sa selebrasyon, pasiring sa tunay na commitment, urual daw. Hali sa pagtubod, pasiring duman sa pagtubod na naghihiro sa paagi nin pagkamuot. Taginumdumon niya ito mga tugang, ang lambang aki. Sa lambang aki, ang satuyang kagurangnan minakatok sa satuyang mga puso. Asin lugod, padaguson niya to siya sa satuyang mga buhay. Yan mga katiwalan sa tuyang naging programa ngunya na aldaw ni na Friday, January 16. And salamat po sa gabos na nagsabay sa tuya, sa mga nagdagog, sa mga naghiling sa satuyang news team, asin man sa lalo technical si Abe. Hindi po si Father Kevin Funasher. Ang sa idong katiwala sa katotohanan. Bendisyonan ka mo kang mahal na Diyos. Maray na hapon. Napasa ilo ang perspektibo sa agaliwat sa parehas na oras.